Good evening sa bawat isa. Pinasalamatan natin at pinupuri ang Panginoon sa gawain ngayong gabi. At salamat din sa inyo patuloy na pagsubaybay at pakikibahagi sa ating gawain. Naway ang ating Panginoon siyang manguna at magpala sa ating programa ngayong gabi. At siya nawa ang ating mapuri at maluwalhati. Tayo ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataon muli na ipong pinagkaloob sa gabing ito upang kami makapagpatuloy sa gawaing prayer meeting. Pangunahan mo kami at ingatan ang aming puso't isipan, maging ang aming buong programa at loobin mo o Diyos na kami po ay maging kaya-aya sa iyong harapan. Samahan mo kami sa aming pag-aaral na iyong salita at maging sa aming mga pananalangin at ikaw po ang aming itinataas, pinupuri na luluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, so tayo po ay papatuloy sa gawain ngayong gabi at sa atin pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang atin pong paksa ay may pamagat, manindigan para sa katotohanan. Ang ating talata ay makikita sa aklat ng Lucas, kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 18. Sa ating pagsimula, si Malakias, ang huling propetang manunulat sa lumang tipan, ay isinulat ang hula na si Elias ay susuguin upang kanyang papabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa mga magulang. Nakita natin yan sa Malakay 3 verse 1 at Malakay chapter 4 verse 6. Sa malinaw na talata sa propesiyang ito, ang anghel ay nagsabi na si Juan Bautista ay paparito sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. Ang ibig po sabihin na si Juan Bautista ay gaganap po ng ministeryo na itinalaga ng Panginoon sa kanya. Kaya sa Lucas 1:17 ay sinasabi, siya'y hahayo sa harapan ng Panginoon sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang panumbalikin ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga masuwayin patungo sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nahanda sa Panginoon. Si Juan ay namuhay sa panahong maraming mga bulaang propeta o bulaang mga tagapagturo. Ngunit siya ay tumayong matibay na nanindigan para sa katotohanan. Siya'y walang pag-aatubili at hindi maingat o hindi siya naging careless sa mensahe ng Diyos. Kaya sa una pong nating pagtalakay, ang atin pong unang punto ang katotohanan tungkol sa sarili. Kapag mayroong katunggali, karamihan at kadalasan sa tao ay ipinipilit ang sarili na tama sa kabila ng hindi niya tiyak kung siya ay sa katotohanan o hindi. Yun po ang normal at natural sa tao. Ang paging hindi honest sa sarili ay hindi rin maging honest sa iba at hindi matutulungan ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay hindi siya tumitingin kung sino tayo, kundi ang tinitingnan niya kung saan ang katotohanan, kung tayo ay nasa katotohanan o hindi. Kaya tama ka man sa iyong paningin at sa paningin ng ibang tao, ngunit kung wala ka sa katotohanan, ay hindi ka tama at hindi ka maayos sa paningin ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sa 2 Korinto, kabanatang 13, talatang 8, sapagkat wala kaming kakayahan laban sa katotohanan, kundi sa katotohanan. We can do nothing against the truth, but for the truth. Suwayin man natin, labagin man natin ang katotohanan, ay hindi po natin kayang sirain. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan, ngunit kung nilalabanan natin o sinusuway ang katotohanan, tayo po ang nasisira sa harapan ng Panginoon. Si Juan Bautista ay hindi naghangad maging tanyag.
Ang kanyang gawain ay ihanda ang gawain o ang daan ng Panginoon. Siya ay nagturo na si Jesus ay kinakailangan maging higit na dakila at siya ay maging higit na mababa. So makita po natin yan sa John chapter 3, verse 30. At si Juan ay nagpatotoo sa John 1:15 na ang sabi niya, siya ang aking sinasabi, ang paparitong kasunod ko ay higit kaysa akin sapagat siya ay una sa akin. Kaya ang kanyang tinutukoy ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Nangangahulugang ang kalooban ni Jesus ay higit kaysa sa ating kalooban sapagat siya ay higit at siya ay una. So tinutukoy ni Juan, si Jesus ay nakakahigit kaya ang kanyang kalooban ay higit sa ating kalooban. Kaya marapat na ang ating pamumuhay at ginagawa ay inaayon natin sa kanyang kalooban. So naaayon sa kalooban ng Panginoon at kung hindi, siya ay hindi higit sa atin. Mangyayari kung minsan na sa atin po nga pamumuhay at ginagawa ay kalooban po natin ang umiiral, kalooban natin ang nasusunod, sa ganong sitwasyon ay hindi nagiging higit ang Panginoon sa ating buhay, wala tayo sa katotohanan. Kaya sinabi ni Juan ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Nasa Juan 1, talatang 20 hanggang 23, at saglit ko pong basahin. Ayon po sa sinabi ni Juan, talatang 20 hanggang 23, ito po yung kanyang sinasabi. Siya ay nagtapat at hindi nagkaila. Kanyang ipinagtapat, hindi ako ang Kristo. Yan po yung tanungin siya ng mga tao. Siya ay tinanong nila, sino ka ba talaga? Ikaw ba si Elias? Sinabi niya, hindi ako. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi. Kaya sinabi nila sa kanya, sino ka ba talaga? Sabihin mo sa amin, nang sa gayon ay maibigay namin ang sagot sa nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo patungkol sa iyong sarili? Kaya ang sagot niya, ako yaong tinig na sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Isaias na propeta. Kaya makita po natin dito na talagang si Juan Bautista ay naging makatotohanan. Talagang tinayuan niya at pinanindigan niya kung ano ang totoo patungkol sa kanyang sarili at pinatutuhanan niya kung ano ang totoo patungkol sa Panginoong Heso Kristo. Kaya makita natin na itinaas ni Juan si Kristo, hindi ang sarili. I-promote mo si Kristo at makikilala siya ng iba sa pamamagitan mo. Ikaw ay i-promote ni Kristo. Ngunit kung i-promote mo ang iyong sarili at makilala ka ng mga tao, ngunit hindi nila makilala si Kristo, ikaw ay mapasalangit, ngunit sila ay mapasa impyerno. Kaya kung hindi po natin ipopromote si Kristo sa ating buhay, hindi po natin matutulungan ang mga tao, lalo na yung hindi mananampalataya. Mari nila tayo makikilala kung pinopromote natin ang ating sarili, ngunit sila po ay mapapahamak. At napakahalaga sa atin bilang mananampalataya ang misyon ng Panginoon, akayin ang tao sa katotohanan upang hindi mapahamak sa impyerno. Sa pangalawa po nating lesson, ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Sa talatang 3 ng Lucas 3, siya ay pumunta sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi dahil sa kapatawaran ng mga kasalanan. So ito po yung naging ministry ni John the Baptist. Siya po ay umikot at ano po yung kanyang ipinangaral? Ang bautismo ng pagsisisi. Nasabi niya sa
Talatang 8 ng Lucas 3, kaya kayo ay mamunga ng mga bunga na karapat-dapat sa pagsisisi. So, tinutukoy ni John the Baptist ang pagkakaroon ng tama na pagsisisi mula sa mga tao. Kaya una dito, ninais ni Juan ang tamang pagsisisi mula sa mga tao na magresulta sa kaligtasan. Sapagkat alam ni Juan na mayroong kailangang baguhin sa puso at buhay ng mga tao. Kaya ninais niya ang tamang pagsisisi na magresulta sa kaligtasan. Sapagkat ang kasalanan na kinikilala ng tama at inaaksyonan ng tama ay nagre-resulta sa tamang kapatawaran. Wala pong shortcut sa pagliligtas ng Panginoon. Kaya ang sabi ni John the Baptist sa Luke 3:7, sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas mula sa puot na darating? Ito yung kanyang sinabi, sapagkat mayroong napakaraming mga tao na pumunta sa kanya at nais magpabautismo sa kanya. Ngunit nakikita ni John the Baptist na sila po ay hindi totoong nagsisisi. Kaya ang sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas mula sa puot na dumarating? Pangalawa, ang mga Kristiyano rin ay kinakailangan ang tamang hakbang sa pag-aayos ng mga kamalian na magresulta sa pagpapanumbalik ng fellowship sa Panginoon at sa ibang mga mananampalataya. Kasi kung minsan sa atin pong mga buhay, may mga problema din pong nangyayari na hindi po natin nabibigyan ng tamang hakbang upang ito ay ayusin. Sa madaling salita, hindi po natin na-work out upang magresulta sa positibong resulta sa pagkakaroon ng pagpanumbalik ng fellowship. Una sa Panginoon at pangalawa sa ating kapwa mananampalataya. Halimbawa, ang pagkilala ni David sa sarili. Ang sabi niya sa Psalm 38, verse 8, ako'y nangalata ng lata at bugbog ng mainam. Ako'y umungal dahil sa kaba ng aking loob. Ito po yung kanyang sinasabi patungkol sa kanyang sarili dahil siya po ay nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Kaya ang sabi na sa chapter 51, verse 3 ng Psalm, sapagkat kinilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Sa madaling salita dito, si David ay sensitibo po siya pagdating sa kanyang mga mali at kasalanang nagagawa sa Panginoon. Hindi niya hinahayaan ito, hindi niya ino-overlook. Hindi niya papayagan na ito po ay nandyan lang na hindi niya namamalayan. Kundi ang sabi niya, kanya itong kinikilala, ang aking kasalanan ay lagi nasa harap ko. Kanyang binabantayan at inaaksyonan kung ano po yung nararapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Luke chapter 3, verse 6 ay sabi, at makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. So, ito po yung tinutukoy din dyan, tinutukoy po dito sa talatang ito, makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Ito po dahil sa parito ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga tao inihahanda ni John the Baptist para po sa pagsisisi, totoong pagsisisi. Sa pangatlo po, ang katotohanan tungkol sa tagapagligtas. O sa letter A dito, si Juan ay nanindigan sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Ito po ang katotohanan na kanyang tinayuan at pinanindigan. Ang sabi po sa Juan, Kabanatang 1, talatang 18 at 34. Sabi sa talatang 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos,
ang bugtong na anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa Kanya. So totoo po ang ating Panginoon Kristo, siya po ang kapahayagan ng Diyos Ama sa langit, kapahayagan dito sa lupa. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, maalala natin, ang nakakita sa akin ay nakita na sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Yun po ang sinabi ng ating Panginoon bilang kapahayagan ng Ama dito sa lupa. Kaya ang sabi sa talatang 34, aking nakita at pinatutuhanan na siya ang anak ng Diyos. Ito po ay matatag na sinabi ni John the Baptist, katotohanan patungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Sabi niya, pinatutuhanan, siya ang anak ng Diyos. Sa letter B, si Juan ay nanindigan sa kadakilaan ni Jesucristo. Yan ang sabi niya sa John 1:15. Siya ang aking sinasabi. Ang paparitong kasunod ko ay higit kaysa akin, sapagat siya ay una sa akin. Napansin po natin dito ang mga sinalita ni Juan na katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Hesus ay sa niya nakakahigit sa Kanya, sapagat siya ay una sa akin. Mayroon po tayong note dito, dahil si Juan po, si John the Baptist ay una po ng 6 na buwan ipinanganak sa ating Panginoong Hesus. Ngunit sinabi po dito ni Juan, sapagkat siya ay una sa akin. So sinasabi po dito ni Juan ang patungkol sa katotohanan na may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin ko po ang talata sa Luke chapter 1, talatang 26 at 36. Ang sabi po dito sa talatang 26, sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na ang pangalan ay Nazaret. So sa ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth kay John the Baptist, ay pumunta naman si Angel Gabriel doon kay Mary sa Nazareth upang ipahayag na si Mary ay magdadalang tao din. So ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth kay John the Baptist. Sa talatang 36, sinasabi, narito si Elizabeth na iyong pinsan ay naglihi rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ika-6 na buwan na ito sa kanya na tinatawag na baog. So nung bumisita si Mary doon kay Elizabeth, sinabi po dito, ang anghel na ang kanyang pinsan ay naglihi si Elizabeth. At naglihi siya ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan na ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Ito po yung mga talata na nagpapatunay na ang ating Panginoon Kristo ay 6 na buwan siya huling ipinanganak kay John the Baptist. Ngunit sinabi dito ni John the Baptist na si Jesus ay una sa akin. Ang sabi, ang ibig sabihin, kilala niya at alam niya ng ating Panginoon Kristo ay hindi nagsimula ang kanyang buhay sa kapanganakan kay Maria, kundi bago pa man siya nagkatawang tao, siya po ay Diyos. Diyos anak. Diyos anak na nagkatawang tao. Kaya si Juan ay naninindigan sa katotohanan patungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Luke 3:16, sinabi niya, isang higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Tayo po ay dadako sa pang-apat, ang katotohanan tungkol sa kaligtasan at paglilingkod. Sa Luke 3:6 ay sinasabi ng talata, makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos.
Ito ay dahil sa pagparito ni Jesus. Dahil sabi ni John the Baptist sa John 1:29, kanyang ipiniresenta si Jesus bilang kordero ng Diyos. Ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Ayon kay Pablo, si Jesus ay tunay na sakripisyo. Makita natin sa lumang tipan, marami po silang mga hayop na ginawang sakripisyo, panghandog para sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ayon dito kay Pablo, si Jesus ang siyang tanging tunay na sakripisyo para sa kasalanan ng tao. Sabi niya sa unang Korinto 5:7, si Kristo na ating paglagpas ay inihandog para sa atin. Ang ating paglagpas, nangangahulugan ang atin pong kordero. Dahil sila po doon sa Egypt, ito po yung sineselebrate nila yung kapisan ng paglagpas sapagkat sila ay naghandog ng mga tupa para sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. At si Kristo ang atin pong kordero ng paglagpas. Sa Hebrews 9:12, hindi maari ang dugo ng mga hayop. Ang tanging dugo ni Kristo lamang. Sa Hebrews 9:22, kung walang pagkabuhos ng dugo ni Kristo ay walang kapatawaran sa kasalanan. Kahit panapakarami ng nabuhos na dugo ng hayop sa lumang tipan na inihandog ng mga tao, walang totoong kapatawaran maliban na ang dugo ni Kristo ang siyang nabuhos. Si Jesus ay perpektong sakripisyo. Walang kapintasan, walang dungis. Kaya sa Exodus 12:5, yun po ang requirements ng Diyos sa lumang tipan sa Israel sa paghandog ng kanilang alay. Napipiliin nila ang hayop na walang kapintasan, walang dungis. Yun po ay uri ng sakripisyo. Perpekto na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Pedro 1, talatang 11, ay sinasabi, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So ito po ang tunay na sakripisyo, perpekto ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang atin pong sinless substitute. Substitute natin sa pag-sakripisyo, sa pagdusa para sa ating mga kasalanan. Siya'y handang sakripisyo. Kaya ang ating Panginoon, siya po ay a willing sacrifice. Hindi po siya pinilit, kundi siya mismo ay kusa na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sinabi ni Isaiah sa 53 verse 7, at sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:6, na siyang nagbigay ng kanyang sarili na pantubos para sa lahat, ang patutuo sa takdang panahon. Kaya ang ating Panginoon ay kusa nagbigay ng kanyang sarili na pantubos para sa ating lahat. Siya'y epektibong sakripisyo, Isaiah 53:11, at sa Hebrews 9:26 ay sinasabi, ngunit ngayon ay minsan lamang siya nagpakita sa katapusan ng kapanahunan para sa pagpawalang saysay ng kasalanan sa pamamagitan ng paghandog ng kanyang sarili. Epektibo sapagat ang bawat manampalataya na may pagsisisi ay tunay magtamo ng totoong kapatawaran at buhay na walang hanggan, totoong kaligtasan. Sapagat sa pag-alay ng ating Panginoon ng kanyang buhay, siya ay namatay, inilibing, ngunit siya po ay muling nabuhay. Pagpapakita na ang kanya pong sakripisyong paghandog ng sarili ay naging katanggap-tanggap sa Ama. Kaya bawat manampalataya sa Kanya
ay may totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang sabi niya mismo ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat tayo ay mamamatay, tayo ay muling mabuhay dahil siya ay muling nabuhay na ating manunubos at sinampalatayanan. Kaya sa pamamagitan ng kanyang paghandog ng kanyang sarili, ang mga mananampalataya ay naging katanggap-tanggap na lingkod ng Diyos. Yun po ay dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Hebreos 10:14, gaano pa kayang higit na malilinis ng dugo ni Kristo na siyang naghandog ng kanyang sarili ng walang kapintasan sa Diyos sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ang inyong budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya tayo na mga iniligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ay mayroon pong layunin ang Diyos sa atin na tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Tayo po ay naging karapat-dapat maglingkod dahil kay Kristo na siya pong gumawa ng matuwid para sa atin. Kaya sa Luke 3:8, si Juan ay nakakatiyak na ang tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng mabuting gawa sa paglilingkod. Kayon po yung sabi niya sa mga tao na magkaroon sila ng pagsisisi na nagbubunga ng mabuting gawa, sapagkat mahalaga na ang tunay na ligtas na mayroong totoong pagsisisi ay magbubunga ng mabuting gawa, at ito po ay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa atin pong pagwawakas, ayon kay Pablo sa Efeso 2:10, dahil tayo ay kanyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una upang mamuhay tayo sa mga ito. So sa talatang 8 at 9, alam po natin na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang at sa pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo, hindi sa ating sarili at hindi sa gawa. Kaya naliligtas tayo sa biyaya ng Diyos pananampalataya kay Kristo. Ngunit sa talatang 10, kapag tayo po ay naligtas at tayo ay bagong likha ng Diyos kay Kristo, yun po yung ating bagong buhay para sa mga mabuting gawa. Kaya dapat gumawa ng mabuti, maglingkod sa Panginoon. Yun po ang layunin ng Diyos. Inihanda para sa atin nung una pa, ipamuhay po natin ang paggawa ng mabuti at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ayon naman kay Santiago sa James, si James may hamon sa mga mananampalataya. Sa James chapter 2, 14-19, na ito po yung kanyang sinasabi. Mga kapatid ko, ano ang pakinabang kapag sabihin ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit wala siyang mga gawa? Ang pananampalataya bang ito ang makakapagligtas sa kanya? At kapag ang isang kapatid na lalaki o babae ay maging hubad o maaaring magkulang ng pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayo ng payapa, hayaan kayo ay mainitan at mabusog, ngunit hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan, ano ang pakinabang nito? Gayon din ang pananampalataya, ito mismo ay patay kapag wala itong mga gawa. Ngunit may taong magsasabi, ikaw ay may pananampalataya at ako ay may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na wala ang iyong mga gawa, at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Kaya ang tinutukoy po dito ni Santiago, ang totoong ligtas ay talagang gumagawa ng mabuti, naglilingkod. Ito po ang resulta ng totoong kaligtasan.
Kaya hindi po tayo gagawa upang tayo ay maligtas. Ngunit kung tayo po ay iniligtas na ng Panginoon, dapat po tayong gumawa ng mabuti. Ito po yung pagbubunga na sinasabi ni John the Baptist, palatandaan ng tunay na pagsisisi. Ayan po yung hamon ni James sa bawat mananampalataya. Magpatuloy po tayong gumawa ng mabuti sa atin pong kapwa bilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At makita po natin ang ebidensya sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17 na sinasabi, ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Narito, ang mga dating bagay ay lumipas na. Ngayon, ang mga bagong bagay ay nandyan na. So yun po ang ibig po sabihin kapag ang isang mananampalataya ay naligtas na dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, mayroon na po siyang bagong buhay sa Panginoon at siya po ay namumuhay na nakikitaan ng pagbabago. Bagamat hindi po biglaan na bago na ang lahat dahil dito po sa lupa tayo po ay nakikibaka pa sa kasamaan at kasalanan. Ngunit darating ang panahon na tayo po ay gawing perpekto ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Ang mahalaga, nakikitaan po tayo ng pagbabagong buhay. Kaya ito po ang mga katotohanan na dapat po natin paninindigan, dapat po natin tayuan, tulad po ni John the Baptist. Mahalaga po sa atin ang mga mananampalataya na talagang hindi po tayo nagkukunwari, hindi po natin kinakampihan ang ating sariling mali, kundi manindigan po tayo sa katotohanan. Dahil ang Panginoon po ang ating kakampi. Ang Panginoon po ang siyang tumutulong sa atin kung tayo po ay mananatili sa katotohanan. Pupurihin po ang Panginoon ngayong gabi sa ating pong gawain at sa ating pag-aaral ng kanyang salita. At tayo po ay dadako na sa ating mga pananalangin. Muli tayo dudulog sa Panginoon sa pananalangin. O Diyos, salamat sa gabing ito na muli kami po ay pinagkalooban mo ng mensahe patungkol sa katotohanan ng iyong salita. Tunay na ang mananampalataya na nakasumpong ng katotohanan kay Kristo ay manatili, manindigan, magpatuloy sa katotohanan sapagkat ito po ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat sa pagkakataon sa gabing ito na kami po ay patuloy makalapit sa trono ng biyaya upang dalhin ang amin pong mga kabigatan. At salamat sapagkat dahil sa aming Panginoon Kristo na siya lamang aming tanging daan patungo sa trono ng biyaya, ay nakakatiyak kami na kami po ay iyong diringgin. Sa muli, sa gabing ito, amin pong nilalapit, amin pong iglesia, patuloy mo o Diyos na pagpalain, lalo na ang mga gawain. Sa darating na Sunday, dalangin po namin ang lahat po naming Sunday worship services sa early worship, sa mid-morning at maging sa vesper worship service. Sa mga speakers po namin, tulungan mo sila o Diyos ang lapong mga preparasyon, pagkalooban ng karunungan, biyaya, kalakasan at proteksyon. Git sa lahat ng ipong kapangyarihan ang mangibabaw sa bawat isa sa kanila pong pangangaral na iyong salita. At nawa ang iyong mga salita ay maging pagpapala sa iyong mga anak na nananambahan at nakikinig. Panalangin po namin dakilang Diyos ang amin pong mga Sunday Bible School, lahat po ng departments sa amin pong iglesia. Patuloy mo rin, Panginoon, pagpalain ang pagtuturo ng iyong salita at ang mga guro na magtuturo
Kayo pong mag-ingat sa bawat isa sa kanilang puso't isipan, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, ng kanilang pong mga lesson, na sila, O Diyos, ay maging instrumento mo sa pagdala ng katotohanan ng iyong pong salita at maging pagpapala sa bawat tagapakinig na estudyante. Ganon din, Panginoon, sa iba pa po naming mga church activities, sa mga fellowship, amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, lahat po ng mga worship services and activities. Amin pong iglesia, no, ito, Panginoon, ay patuloy mong samahan, maging kaparaanan mo upang patatagin ang aming iglesia at sa ikalalago ng mga mananampalataya ng mga kapatiran. Dalangin namin ang financial din na pangailangan aming iglesia, lalo na, Panginoon, ang mga pagsuporta sa mga missions sa iba't ibang mga bansa at maging sa amin pong local na missions. Sa pangangailangan din po sa aming iglesia, financial, salamat sa iyong provisions, salamat sa mga kapatiran na ginagamit mo upang suportahan, Panginoon, iyong pong gawain sa financial na kaparaanan. Panalangin po namin ang iyong pong mga lingkod, mga pastors and workers sa amin pong iglesia. Ikaw patuloy, Panginoon, magkaloob ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa, sa bawat kampanin, bawat ginagawa, mga preparasyon, mga pag-aaral. Ikaw po, O Diyos, ang mag-ingat sa kalusugan at pangangatawa ng bawat isa, lalo na, Panginoon, sa amin pong administrative board sa pangunan ni Pastor Nasita, kasama si Deacon Gus Mendoza at si Deacon Kenneth. Samahan mo sila, O Diyos, ang pong mga plano at mga ginagawa para sa kapakanan po ng aming iglesia, sa pangunguna, Panginoon, sa mga pagplano, sa mga decisions. Kaya gamitin mo sila, dakilang Diyos, sa tatatag at titibay ng amin pong iglesia. Ganon din, Panginoon, sa lahat po ng mga workers sa CE at sa mga auxiliary groups namin. Ikaw po ang manguna sa bawat isa, Panginoon, sa bawat involvement. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyo pong pagkilos at paggawa sa amin pong mga technology, sa iyo pong ginagamit na mga kabataan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa bawat live streaming namin na maging maayos ang amin pong mga programa. At ganun din, Panginoon, sa amin pong choir members sa music ministry. Kayo din po ang magpala sa pangunguna ng aming director, si Deacon Kenneth, at sa mga members ng choir. Sila, Panginoon, ay tulungan mo rin sa kanila pong participation at sa kanila pong pagbigay ng kanila pong boses upang ialay siya, Panginoon, ang mga awitin, lalo sa araw ng amin pong pananambahan. Ganon din, Panginoon, sa iba't iba pang mga bahagi ng gawain po sa aming iglesia. Panalangin din po namin, dakilang Diyos, ang mga church members po namin, ang kanilang pong mga pangatawan at kalusugan, magkaloob ng kalakasan sa bawat isa, lalo na ang proteksyon, ang safety ng bawat isa sa kanilang mga daan, lalo na sa pagpunta sa trabaho at pag-uwi. Kaya din pong magpala ng kanilang mga trabaho sa mga nagninegosyo. Kayo din po ang magpala, Panginoon, ng mga
iba't ibang uri ng pinagkakakitaan ng amin pong mga kapatiran. Dalangin namin din sa gabing ito, Diyos, ang mga may karamdaman. Hiling namin ang iyo pong pagpapagaling, pagpapanumbalik ng kalakasan sa nakakaranas ng karamdaman. At ikaw din po ang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, sa panahong ito sa mga sakit na lumalaganap. Ang aming mga senior citizens, amin pong nidulog sa iyo, Diyos, ang iyo pong patuloy paging mabiyaya sa bawat isa. Pagkaloob, Panginoon, ng kaginhawahan at kapayapaan, katiwasayan sa buhay, sa araw-araw, lalo na ang protection mo, Panginoon, sa kilos at galaw ng bawat isa. Nawa maging maayos at maging ligtas po ang bawat isa sa mga kapahamakan at kasamaan. Ikaw pong mag-provide mga maintenance, pangailan ng gamot, sa mga check-up, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy magkaloob ng kasiyahan at kagalakan sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na mayroon pong mga problema, mayroong mga concerns na pinapanalangin, sa iyo din namin inilalapit, sa iyo pong pagkilos, paggawa, pag-intervene, ganon din, pagbigay solution o katugunan sa mga kahilingan sa pananalangin. Ang amin pong gawain bukas sa Thursday class, patuloy namin nilalapit sa iyo pong pangunguna, ang pag-aaral ng mga kamanggagawa at protection mo at gabay sa daan sa bawat isa na makarating ng maayos. At ikaw po ang manguna din sa iyong lingkod, ginagamit, Pastor Rene, sa pagtuturo. At salamat din sa amin pong gawain sa prayer meeting. Salamat sa iyong mga salita na ipinagkakalob sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na mayroon pong pagtitiwala, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang aming Diyos, dakila at may kakayahan sa lahat. Sa amin pong mga Bible studies and outreaches, panalangin po namin ang patuloy mong pagsama, Panginoon, sa paghayo, ang gawain sa San Mateo, sa grupo nila Pastor Rene, Pastor Jess, sila Brother Bart, sila Pastor Bong, natanong sila sa kanila pong mga biyahe, at ganoon din, Panginoon, ang iyo pong patuloy na pagkilos at paggawa sa mga kaluluwang nababahagi na iyong pong salita, maging sa mga bata. No, Panginoon, ang iyo pong salita ay hindi babalik na walang kabuluhan. Ang gawain po sa UP Bliss, sa Villanueva Residence, dalangin po namin ang iyo din po, Panginoon, na pangunguna, pagkilos at gawa, ang paglago ng mga kapatiran, paglago po ng gawain, at dalangin namin ang mga tao pa sa lugar na ito na sila, Panginoon, ay lalapit kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, at gamitin mo po ang iyo pong mga lingkod sa pag-akay sa kanila. Ang gawain ng pagtuturo sa mga bata, kayo din po, Diyos, patuloy manguna sa mga tagapagturo na iyo pong ginagamit. Alam po namin ang kanila pong patuloy na pagpapagamit, na magkaroon ng kasiyahan, kagalakan ang bawat isa sa kanila pong ginagawang paglilingkod. Mga Bible schools, dalangin po namin pag-produce ng mga bagong pastors, mga manggagawa sa Lubao, Pampanga, maging sa Quezon, at sa iba pang mga Bible schools sa Mindanao, sa Visayas, at dito sa Luzon. Dalangin namin, O Diyos, ang iyo pong pag-provide ng mga dagdag pang estudyante at ang pagkakaroon, Panginoon, ng mga bagong pastors at manggagawa para sa iyo pong mga gawain. Dalangin namin ang aming gobyerno sa panguna ng aming Presidente Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Kayo po, O Diyos, ang tumulong sa kanila, sa kanilang pong leadership, sa kanilang ginagawa, sa mga programa, maging sa mga
pagharap, Panginoon, sa mga problema ng aming bansa, sa mga issues, Panginoon. Tulungan mo sila sa kanilang mga plano at decisions. Sa amin pong bansa, hiling namin ang peace and order sa kabila, Panginoon, ng mga kaguluhan sa mundong ito. Kaya panalangin namin ang aming mga leaders sa iba't ibang sangay ng ahensya sa aming bansa, sa bawat gampanin, na nawa, Panginoon, sila po ay magkaroon ng katapatan sa kanilang panunungkulan. Hiling po namin, Diyos, ang iyo pong pagkilos po sa puso at isipan ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay matulungan na ang amin pong ekonomiya ay ma-improve, ma-develop o maibsan, Panginoon, ang kahirapan ng buhay, lalo sa aming agrikultura. Ganon din po sa education, ganon din po sa mga ahensya ng aming gobyerno na sumusog po ng mga karahasan, katiwalian at mga krimen. Panalangin po namin, dakilang Diyos, ang amin pong bansa, naway tulungan mo po na magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan at kaayusan at kalutasan sa mga problema. At ganoon din, Panginoon, ang kaligtasan ng mga kapwa naming Pilipino, ang aming mga kapamilya, mga kapatiran, mahal sa buhay, na hindi pa naliligtas. Panalangin po namin ang mga kaligtasan. Panalangin namin ang mga missionaries, Panginoon, na patuloy humahayo at nagdadala ng iyo pong ibanghilyo sa iba't ibang dako. Proteksyonan mo ang bawat isa, pakaluban mo ng kalakasan at kalusugan, ganun din sa pangangailan sa araw-araw, lalo na sa kanilang buong pamilya. Papasalamat kami, nagpupuri, dakilang Diyos, sapagat nandyan ka na aming malalapitan, aming pagkatiwalaan, ang tanging Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming maaasahan sa lahat-lahat. Kaya ang aming papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Itong aming samot, pananalangin, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin.